Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma. At sa atin pong pagsasama-sama sa banal na Eukaristiyang ito, ipinapaalala ng ating Panginoong Hesus na laging may pagbabago. Kaya nawa, ang bawat isa ay magtungo, yakapin ang krus ng pagbabago sa ating mga buhay at pasanin ito ng may buong pagtitiyaga at paghahangad para mas mapalapit sa ating poong may kapal. Kaya tapinin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsupo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, inilabas ng Diyos si Abram at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin, mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging anak at apo mo." Nanalig si Abram at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldeya upang ibigay ko sa iyo ang lupaing ito." Itinanong naman ni Abram, "Panginoong aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ko ng tupa, isang baka, isang kambing. Bawat isa'y 3 taon ng gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato." Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at binayak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghahating hayop.
Bumaba ang mga buwitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakakatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At ng araw na yaon, nakipagtipan ng Panginoon kay Abram, wika niya, "Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito, mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyanya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ng paniniwala, tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayoy luhaang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapamahakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati, tulad ng kanyang katawan, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabikang makita muli.
magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang muka. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sila Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagdiningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papapaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap, at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, Ito, ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan. Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay magsiupo. Sa inyong pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa mga pilgrims pong naririto, mga deboto, mga namimintuho, humihiling ng kagalingan sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, at sa bawat isa sa ating naghahangad ng pagbabago, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Kapag may nakita tayong bata, ka-cute, pinanggigigilan natin. At sasabihin, ka-cute ka ng batang ito. Kanino kaya nagmana? Sana'y huwag nang magbago. Kapag mayroon namang bata, katalino, kagaling sa eskwelahan, kagalang, kabait, sinasabi rin nating, kabait ng batang ito o katalino ng batang ito, sana ay huwag nang magbago. Mga minamahal kong kapatid, sa ating buhay, maaaring kapag kontento na tayo, kapag okay ang lahat, kapag kampante tayo, ang ating hiling, sana'y huwag nang magbago. Ngunit, ipinapaalala sa atin sa araw na ito that change is but inevitable in this world. If there is one thing constant in the world today, that is change. Laging mayroong pagbabago. Na kung paanong yung mga itinanim mong buto, maya-maya ay sisibol, susuloy, lalaking halaman, at maya-maya ay magiging isang puno. At maya-maya pa'y mamumunga na yung kaliit-liitang buto na iyong itinanim. Because there was change. Na noong araw, siguro, ang isang lugar, patag na patag, taniman pa ng palay na noong una, pero dahil sa bagong teknolohiya, sa modernisasyon ng panahon, sa pagbabago ng mundo, nagiging isang
subdivision, nagiging isang pabrika, o nagiging isang maunlad na lugar at nagiging lungsod. Sa ating buhay bilang tao, tayo rin ay may kakayanang magbago. Tulad ng napakinggan natin sa mga pagbasa para sa araw na ito, lalo tigit sa mabuting balita, ito po'y tungkol sa pagbabago. Si Jesus, niyakag yung kanyang mga alagad, kasama niya sina Pedro, Santiago at Juan, naroroon sa bundok, nananalangin si Jesus. At maya-maya pa'y nagbagong anyo si Jesus. Yung kanyang suot, puting-puti, yung kanyang muka, yung kanyang katawan, nagniningning. At dahil naging kontento na si Pedro, si Juan, si Santiago, nakita nilang, aba, kaganda ng itsura ni Jesus. Ang sabi nila kay Jesus, Panginoon, dumito na po tayo. Mga minamahal ko, sa ating buhay bilang tao, ito ang ating hangad. Kapag kakampante tayo, kapag ka-okay tayo, kapag kaayos ang lahat, ang ating hiling, sana'y wag nang magbago. Pero sa panahon ng Kwaresma, ang paanyaya sa atin, pagbabagong buhay at pagbabalik loob. Kaya subukan po nating ipasok ang ating pagninilay sa panahong ito ng Kwaresma. 3 punto. Una, ang Kwaresma muli ay panahon ng pagbabago. Na ang pagbabagong anyo ni Jesus ay paanyaya sa ating sariling pagbabago. Sa panahon ng Kwaresma, tinatawag tayo ng Diyos na magbagong loob, tumalima, lumalim sa ating pananampalataya at talikuran ng lahat ng mga kasalanan at mga bagay na humahadlang sa atin upang tayo makalapit sa Kanya. Ang tunay na pagbabagong loob ay hindi lamang panlabas. Hindi lamang yung batang noong una ay kakiyot, maya-maya ay kalikot na, maya-maya ay katigas na ng ulo, pinagagalitan na ng magulang, maya-maya ay nakatatakbo na, noong una ay gumagapang-gapang lang, na ngayon ay kaya na niyang tumayo sa kanyang sariling paa. Hindi lamang panlabas ang pagbabago ng tao, hindi lang ang itsura ang nagbabago sa tao, kundi nawa isang pusong nagbabago, isang pusong handang magpakumbaba, at isang pusong handang bumalik sa Diyos. Mga minamahal ko, this is the call of Lent. Lent is a call for us to change. Ang pagtawag sa atin ni Jesus sa panahong ito ng Kwaresma, pagbabagong buhay at pagbabalik loob sa Kanya. Ikalawa, pakinggan nawa natin si Jesus. Sa dinami-rami ng ingay ng mundo, sa mundong hindi mo na mawari kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Sa mundong hindi na natin alam kung ano ang nanggagaling sa Diyos at ano ang hindi. Sa mundong hindi na natin alam kung ano ang tama at mali. Maaaring tayo nalilito. Maaaring mayroon tayong mga alalahanin. Maaaring kabi-kabila ang mga tukso. Maaaring kabi-kabila ang mga panlilinlang ng kasamaan. Madalas nating hindi na marinig ang tinig ni Jesus. Ngunit malinaw ang utos ng Diyos para sa araw na ito. Sabi niya, pakinggan ninyo siya. Sa pagbabagong anyo ni Jesus, na namangha ang mga alagad niya, ang panawagan ng Ama, heto si Jesus, heto ang aking anak, pakinggan ninyo siya. Napakahalaga ng buhay pananalangin sa ating mga buhay upang tunay nating marinig at maunawaan ang kanyang kalooban na sa mundo na nababalot ngayon ng kasinungalingan, sa mundo na nababalot ngayon ng kasamaan, nawa patuloy pa rin nating makilala ang tinig at boses ni Jesus na patuloy na nangungusap sa ating heto ang daan sa pagbabago. Heto ang daan para kayo patuloy na mapalapit sa akin. Nawa, ang linggong ito ay magdala sa atin upang patuloy nating pakinggan si Jesus. Kahuli-hulihan, 3 punto, ang paalala ng langit. Ang ating tunay na hantungan. Sa 2 pagbasang napakinggan po natin kanina, pinaalalahanan tayo ni San Pablo Apostol na hindi dito sa lupa ang ating tunay na tahanan.
there is change. Magbabago ang lahat ng ito. Hindi permanente ang ating tinatamasa dito sa lupa. Ang ating pag-asay naroon sa langit. Kaya't asamin natin ang langit, hangarin natin ang langit. Gaya ng mga alagad sa mabuting balita, hinangad nilang maging katulad ni Jesus. Dumito na po tayo. Kontento sila eh. Masaya sila, maginhawa sa kanilang pakiramdam na makita si Jesus na ganoon. Nawa, sa ating buhay bilang tao, magkaroon tayo ng pangarap. Pangarap na magbago. Pangarap na marating kung ano ang narating ni Jesus. Pangarap na maabot kung ano ang naabot ni Jesus. Pangarap upang masumpungan ang muka ni Jesus na nagniningning sa langit. Ang ating pag-asa ay naroroon sa langit kung saan naghihintay si Kristo upang baguhin ang ating katawan at gawing maluwalhating tulad ng sa Kanya. Dahil dito, wag nawa tayong panghinaan ng loob sa mga pagsubok sa buhay. Maaaring ang bawat isa'y dumaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok. Tandaan natin, there is change. Kung naghihirap ka ngayon, baka bukas, mawala na yung paghihirap. Kung may problema ka ngayon, baka bukas, wala na yung problema. Kung ikaw ay tinutuligsa, nagpapakasakit ngayon, nagdudusa ngayon, baka bukas, mawala na yung mga pagdurusa. Tulad ng pag-asang ipinibigay sa atin ng ating Panginoong Yesus para sa araw na ito. Nawa, ang panahong ito ng Kwaresma ay paanyaya sa atin na sumama kay Kristo sa bundok ng pananalangin upang magbago at mas lumapit sa Kanya. Kaya kay gandang tanungin natin ng ating mga sarili, ano pa yung mga dapat kong baguhin sa aking buhay upang mas maging mabuting alagad ni Kristo? Tunay ko bang pinakikinggan si Jesus? Tunay ko bang sinusunod si Jesus sa aking buhay? At papaano ko mapapalalim ang aking pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, ng pag-aayuno at pagkakawang gawa? Mga kapatid ko kay Kristo, huwag tayong manatili sa takot. Huwag tayong manatili sa pag-aalinlangan. Tulad ng 3 alagad sa mabuting balita, naway makita rin natin ang kalwalhatian ni Jesus sa ating mga buhay at patuloy na maglakbay patungo sa daan ng tunay na pagbabago. There is change. Huwag nawa tayong mahirati sa kaisipang, huwag ka na sanang magbago o huwag na tayong magbago. Huwag tayong makontento sa okay na, sa ayos na. Kung mabait ka ngayon, pwede ka pa rin namang magbago. Pwede kang mas maging mabait. Kung banal ka ngayon, pwede ka pa rin namang magbago. Pwede kang maging mas banal. Kung okay ka ngayon, pwede ka pa rin magbago. Pwede kang mas maging okay. Sa linggong ito, sa 2nd linggo sa panahon ng Kwaresma, ang paalala sa atin ni Jesus, laging may pagbabago. Nawa, ang ating paghahangad ng pagbabago ay mas magpalapit sa atin, mas magpalalim sa atin, mas mag-ugnay sa atin kay Jesus. Tayo po ay magsitayo. Ipapahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, lumapit tayo sa ating maawaing Ama. Hingin natin ang mga biyayang magpapalakas sa atin sa pagsunod sa mga halimbawa ni Kristo. Ang atin pong itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, kaawaan mo kami dinggin.
Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa Santa Iglesia Katolika, upang ang matibay na pananalig ni Abraham ay matularan ng lahat ng mananampalataya at buong katapatan nawang makapagbalik loob sa sambayanang naghahanda sa pakikiisa sa kaluwalhatian ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa mga bansa, upang ang kaningningan ni Kristo na namalas ng mga alagad ay mabanaag ng sanlibutan at biyayaan nawa ito ng Diyos ng mga tagapamunong tumutulad sa mga halimbawa ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa mga taong nasa iba't ibang uri ng kahirapan at pagdurusa, upang ang pag-asang dulot ng malalim na pananalig ay kanilang matamo, at nawa sagipin sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos sa kanilang nagiging pakikiisa sa krus ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa ating lahat, upang ang mga halimbawa ni Kristo ay matularan natin sa ating pamumuhay at maging bukal nawa sa atin ang pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Amang butihin, gawin mo nawa kaming matapat sa ginagawa naming pagpapakasakit para sa kaligtasan ng lahat. Panibaguhin mo nawa ang aming buong katauhan habang naglalakbay kami patungo sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon, nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat. Sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang ang akayin ng lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Inara
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagkati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkabatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinilang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Inihiling namin kami adiya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Jesus na aking kapatid, sa lupa namin bumalik, iyong mukha'y pang-iba, hindi kita nakikilala, tulutan mo aking mata, amulan sa katotohanan, ikaw po ang makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, bukidin man ang iyong sakit, ngunit ang iyong damit, nawa ika'y mapasa akin, tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan, ikaw po ang makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, sa bukid ka nagtatanim, o sa paligid naman, ikaw ay naghahanap buhay, tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan, ikaw po ang Jesus na aking kapatid, sa bukid ka nagtatanim, o sa paligid naman, ikaw ay naghahanap buhay, tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan, ikaw po ang makikilala, ikaw po ang makikilala, ikaw po ang makikilala sa taong mapagkumbaba. Tayo po ay magsitayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon paman sa lupang ibabaw, pinapagsalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang lahat po ay magsupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections na nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, sa darating na March 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras, ang healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 6 ng gabi. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, malugod naming ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling
tulad ng spiritual counseling or direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, at feeding program. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Sa mga nagnanais naman pong mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa likod ng ating simbahan. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 9:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryong aming daladala, mga imahe ng Panginoon, ng Mahal na Birheng Maria, ng mga santo, lalo tigit ni Santo Padre Pio, mga dasalan, langis, miracle robs, healing bundles, na nagpapaalala ng iyong kabutihan at pagmamahal, kabanalan sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pagalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman
Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa may entrance ng ating simbahan. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Muli, available po ang mga rosas sa may entrance ng ating simbahan. Maraming salamat po.